always try na mag-impeachment, they can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Okay, that's parang yun sa Contessa Artemis Ina. Love, ma'am. Any reaction lang po ma'am sana sa mga pababatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District Representative Manisa Dito ang laban sa inyo tungkol ganito sa mga nangyayari? Well, hindi ko siya kilala ma'am, so huwag na tayo mag-comments sa sino ba yung pangalan ma'am? Manis Dalipe po, Congressman Manis Dalipe. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung ano sinabi niya, sir. At hindi ko po siya kilala. And Sir Marco Polo, bigyan natin sa po. Good afternoon, Ma'am Lazaro. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or house of representative para impeach ka ba? Ano po masasabi yun? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Okay, thank you for that, sir. Pag-invite po my last part sa local front ng Zamboanga City at Zamboanga Peninsula. Maliban po sa mga tulong na binigay niyo po yung tulad ng ayuda sa medical and other. Ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula na maging sa Zamboanga City? Opo. Yes, sir. Thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So, we're not hopeful. Kung meron mang budget and kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, doon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro, we reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pagbayad ng sweldo ng mga tao sa mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsisweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong nagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siyang bayaran ng sweldo? Wala naman siyang project. Walang gagawin niyang babae niyan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? So yes, dapat kayong magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero kami
hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. John Ortiz. Yes, good afternoon po. Good afternoon po, Vice President. I am John Ortiz sa Pagkakita sa mga against all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi yung harassment, yung inopress kayo, and yet, nandito ko sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo bumubod ng nakasasok na moment, Vice? Bakit patuloy ko kayong lumalakad? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Becky Maco is my friend, no? Exactly the same question na tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Becky. Sabi ko, ikaw politiko ka rin. Ang dami mo din pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng isang araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin, say for 12 hours, dapat mo ako pakainin on the 13th hour, otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ang buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case, pinala against you. Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong disbarment. Nabasa ko lang ito sa mga, sa mga group chat. So, hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So, yun. 3 yung... but let me clarify kasi yung dalawa, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabasa ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binasa ko sa announcement ng Supreme Court, and then yung isa, binasa ko sa announcement ni Larry Gadon. Thank you, sir. One last follow-up from Jimmy Seven. Grabe naman gusto mo eh.